What if you get more weight gain for less feed? What if you get effective prevention of scouring? What if you get continued immune system protection without antibiotics? What if you get all these in an all-natural organic probiotic animal food supplement? Now get total health protection from womb to market. Pafigrow Probiotic Growth Enhancer for Animal Nutrition. It is the first and only probiotic all-in-one hog food supplement. Pafigrow uses probiotics. It contains live lactobacillus good bacteria that attach to the intestines of pigs to stop bad bacteria, including those that cause cowering, from incubating and growing. In all growth stages, this probiotic action protects the immune system, preventing many diseases. Your pigs stay healthy from womb to market, even without antibiotics. What's more, Pafigrow is shown to improve digestion and absorption of nutrients. This has been proven in a recent UP Los Baños study. Pafigrow's feed conversion efficiency is 7% more efficient compared to pigs given antibiotic growth promotants. Pigs using Pafigrow reached 80 kilos faster than those given antibiotic growth promotants. This means savings for the farm because it now takes less feed to reach desired weight. All this without compromising the pig's health. It appears that since the results showed that there was much more significant improvement in feed conversion efficiency compared to average daily gain, it would appear that the lactobacilli extra would have a nutrient sparing effect, which means that you would be using much less feed for the same or even better weight response. Further proof of efficacy is contained in the study of the multi-strain lactobacillus extract contained in Pafigrow. The multi-strain lactobacillus extract is proven to have moderate to broad bacterial inhibitory action against common pathogens, including E. coli, Salmonella, and Haemophilus influenza. Pafigrow also show other benefits. Hogs are leaner and not obese. Mortality rate is lower, and Pafigrow is shown to boost fertility. Pafigrow is all natural. It contains multi-strain live lactobacillus, all organically grown. No preservatives or chemical additives are used. Its effectiveness means it can replace antibiotic growth promotants. Without synthetic antibiotic residue, pigs are safer for human consumption. By using Pafigrow over antibiotics, you get further savings for the farm. Pafigrow is simple to use. Simply mix 10 milliliters of Pafigrow with every morning meal or add up to 30 milliliters per liter to drinking water to maximize effectiveness. Pafigrow is the product of a major scientific breakthrough. The founding chairman of Lacto Organica, engineer Greg Sanchez, was awarded the Ernst & Young Innovation Entrepreneur Award for developing the multi-strain lactobacillus supplement. Experience the benefits of this scientific breakthrough. Use Pafigrow, the first and only probiotic animal food supplement, and give your pigs all-natural, multifunctional total health protection from womb to market. At saka ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal kasi pawala yun sa mga baho sa kanal ng sa baboy, ng babuyan. Noon nagbubuntis ang baboy ko, hindi ko ang isa ginagamitan ko lactobit, ang isa wala. Yung isa sir na ginagamitan ko lactobit, binigay niya ang anak 16. Ang isa 8 lang, walang lactobit yun. Kaya meron akong commercial page,
pero linagyan ko kada kain ng baboy, lagyan ko ng Lactobit. I train dogs. Since 2010, I have been religiously using Lactovet, the product for their drinking. I can put it in their food. I just choose because you cannot give so much in a day. Immune system is better, so they don't get sick. After 3 days, you would see changes, like poop will not be that smelly, and then their pee will also not stay that strong, and then their body smell is not that strong. I recommend it to my clients as a cleaning agent for their cages and for areas they poop and they pee. I also spray it on the area to prevent flies, to prevent smell, especially for indoor dogs. Indoor dogs have a problem with the couch, the smell of the area. So upon spraying Enzumo, all the smell's gone. Ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal ng babuyan kasi pawala yun sa mga baho. Ginamit rin namin doon sa vermicomposting, sa substrate para sa vermiworm, para pagkain nila. Madali lang yung mabulok yung mga dahon at saka yung mga vermiworm, ganado ang pagkain nila. Tumaba yung lupa namin. At saka maraming saha ng saging. Doon, hindi masyadong mataba. Every week, mag-spray ako ng lactoplant. At saka yung maliit pa ang puno, ma-sprayhan mo. Kaya bumilis ang tubo ng pananim. Ang bunga, sir, matamis na matamis. Lumaki kita, sir. Kasi noon masyadong tagtuyot. Kasi mahina ang ulan doon, saka yung irigasyon, mahina ang tubig. Tapos in-apply yung lactoplant doon, nakaani sila ng 140. Dati, yung isang hektarya, kumukuha lang po kami ng 80 kaban na palay. Tagtuyot pa noon. Tapos, yung nag-advance ang ripening ng ang maturing stage ng palay. Nag-advance siya ng 10 days. Yan nataka nga ang technician doon na ang kanilang yung kapit taniman nila hindi pa na-harvest. Yung in-applyan ng lactoplant, nag-advance talaga ng 10 days ang pag-ani noon. Mga 40% talaga ang nag-improve sa kanilang kita. Kasi pag gumagamit ka talaga ng mga chemical na abono, talagang mas mataas. Kasi samantala yung sa lactoplant, i-apply mo lang 3.6 liters naman yan. Ang price lang noon, mas katamtaman lang kaysa mga produkto na gamit ang komersyal na fertilizer. Sa isang spray load, ay 16 man lang na takip ng lactoplant ang kandon tinitimpla. Matagal na ginamit namin yung lactoplant. Ina-apply namin dito sa cacao farm namin. Sa lactoplant, mag-spray kami ng foliar spray. Ginamit ang lactoplant every 15 days. Kailangan musubol na yun. Nindot ang iyahan. At saka makatabang po sa pagpabuwak sa kakao. Gawa sa putas nga mo ang fertilize. Ang spray po sa lactoplant, makatabang sa pagpabuwak sa kakao. Bago pa ito mga kakao namin, mga 1 year and 6 months. Pero meron ng maraming bulaklak. At saka meron na ring bunga na mga iilan. Kasi ang
kakao, mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito, posibleng wala ang mga bulaklak na ganun. Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman. Baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng lactobit. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, barato, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligwon ug amtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman Mayo ang pag-ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang danaw reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Mapalit sa Tanang Pacifica Agrivet ug main office sa Lactopafi sa Dansan Siangco, Ciudad sa Sugbo. We also ship to any part of the country. Sa Lactovet, sure winner ka! Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino.
Atong oras, alas 7:01. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain usab nga hugna sa ato ang mga balita. Dinis ato ang programa Bantay Balita ngayon. Kumusta ang tanan? Ining adlaw nga Miyerkules, pizza size buwan sa Mayo, 2026. Isang hinaot kita nga ang tanan nagpaminaw karon ining atong programa anaunta sa Kapiskay sa Panglawas. Uban ko ninyo mga amigag, mga amigo, atong ihatod diha kaninyo ang mga labing uwahing balita dinhi sa ato sa kauluhan sa gawas sa nason, balita sa sports, balita sa showbiz ug sa labing uwahing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balitang dalit ka nato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kayo nga Lactopafi. Dalit usab ka nato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa nabantog na kayo nga Inzumo. Atong mga balita inyohang makita og mabati tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live ang ato ang broadcast pinaagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Madungog usab ang ato ang sibya sa mga nagkalain-lain nga mga radio stations nga naka-hook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinaagi sa 107.1 Real Radio. Mabati sabta sa 100.7 Power Radio. Ug mabati ta pinaagi sa 95.3 One Heart Radio. Inyong mga mensahe, mga komento, pwede rin ninyong ibutang sa comment section sa to ang live broadcast sa Facebook page. Sinaota nga ang tanan, nakapamahaw na. Arita sa uluhan sa to ang mga balita. Dinhi sa ato 800 ngadto sa usa ka libo ka mga lokal ug international nga mga journalist gilauman nga mobisita sa Sugbo. Kini nunot sa nagsingabot nga ASEAN Summit. Samtang International Media Center gibuksa na. Sa police report kay call center agent nagiingong nag-sidelines pagpangawat, paslak sa silda. Sa provincial news, Cebu 4th District Representative San Shimura na mahayag nga dili mo pirma sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Sa regional news, Cobra nilugwa gikan sa Inidoro sa Negros Occidental. Puluhan sa balita sa kauluhan. Romualdez og Como ay gitudlo nga mastermind sa 56 bilyones nga flood control scam.
Tulo ka kongresista sa Manila ibalhin na sa NUP gikan sa partido ni Martin Romualdez. Sa gawa sa nason, South Korea mo review sa ilang posisyon kung moapil ba o dili sa Estados Unidos. Balita sa kahimtang sa panglawas health news. Department of Health niawhag sa publiko kalikayan ang pagkaon og mga ultra-processed nga mga foods. Purchasing powers piso nagkahinay. Sa sports, Agusan del Sur 97% ng andam sa pagbukas sa palarong pambansa 2026 karong buwana. Sa showbiz, negosyante ug social media personality nga si Rose Martan may palaghuman ging nag-iw sa anak ni Janice de Belen ug John Estrada. Sa kalimtang sa panahon, dunay tulo ka mga LPA bantayan karon sa Pag-asa. Mao kato ang mga headlines. Balita ngayon, headlines. Detalye sa atong mga balita sa ato ang pagbalik human ining pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon o kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Oras sa Bantay Radio, alas 7:09. Mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw all the way from Madridejo, Cebu. Mary Joy Fernandez. Ikan sa lungsod sa Tuburan. Noy Gomez, good morning. Aritos detalles atong mga balita. Dinhi sa ato. Mayor Nestor Archival, matod pa niya, vendors organizations carbon mas dako pa og gikolekta kung itandi sa Cebu City. Ipaimbestigar ni Mayor Nestor Archival ang mga report. Niabot sa iyang buhatan nga ang mga organisasyon sa vendor sa carbon public market kinsa ni supak sa carbon market modernization. Matud pa mas dako pa og koleksyon sa Cebu City matag adlaw. Ang mayor nagkanayon nga ang matag vendor ingong mubayad og kapin o kulang 300 ka pesos matag adlaw sa tanan nilang bayranan gikan sa arkabala, lantay, kuryente, timbangan ug uban pa ngadto sa ilahang kapunungan. Kung dili mo gamit sa ilahang gipaabangan, dili sila makabalik og paninda. Samtang gitahod ni Mayor Nestor Archival ang desisyon sa Regional Trial Court Branch 16 sa dakbayan sa Sugbo nga nag-deny sa petisyon sa Karbuhanong Alyansa alang sa reforma og bahandianong ugma sa mga nanginabuhi
kinsa nangayo og temporary restraining order o writ of preliminary injunction aron mapahunong ang development sa public market dito sa Barangay Ermita. Sa laing balita, giablihan na ang International Media Center on IMC sa Mactan World Museum ug magsilbing nag-una kahab sa mga accredited media subay sa nagsigamot nga ika-48 nga Association of Southeast Asian Nation kon ASEAN Summit. Diin gibana-bana nga mukabat ngadto sa 800 hangtod 1,000 ka mga lokal ug international nga mga journalist ang mo-cover sa maong kalihukan. Ang pasilidad gituyo aron makahimo og real-time reporting o global broadcast distribution nga mas makapadako sa exposure sa Sugbo lakip na sa gawas sa nasod. Maghatag usab kini og workspace, briefing halls o broadcast infrastructures. Lakip na ang International Broadcast Center na dunay kapasidad para sa live feeds o content distribution sa bisang asang lugar sa tibuok kalibutan. Gilauman nga ang pagdagsa sa mga media, pagpataas usab sa occupancy sa mga hotel, paginahanglan sa transportasyon, sa ilang paggasto samtang anaa sa dakbayan sa Lapu-Lapu City ug mga kasikbit nga mga lugar samtang gihost ang usa ka labing dako ug importante nga diplomatic sa kalihukan sa tibuok rehiyon. Bantay Balita. Sa police report, nagtingkagol na karon sa bilangguan og posibleng mawad-an pa usab og trabaho kining usa ka call center agent human nga napusasan tungod sa matud pa pag-sideline ini og pagpangawat sulod sa mismong gitrabahoan sa call center sa may barangay Hipodromo, Dakbayan sa Sugbo. Ang Mabolo Police Station ila sa dinakpan nga certain Jason, 33 anyos ang pangunderon, usa ka customer service representative nga taga-syudad sa Lapu-Lapu. Gawas sa inisyal nga investigasyon sa Mabolo Police Station nga nasita ang suspect atol sa frisking inspection sa security guard diin nakuha sa posisyon sa suspect ang laptop nga gituohang gustong isibat sa dinakpan. Na-recover gikan sa suspitsado ang usa ka HP laptop nga nagkantidad og 60,000 ka pesos. Dipinsa pa sa suspitsado nga naliban siya og nagtuo nga ang laptop nga iyahang nadala iyang gipanag-iya kasamtangang gihikayan og kasong qualified theft ang suspitsado nga call center agent. Bantay Balita. Alas 7:14. Nagtuon na gyud ang usa ka 41 anyos nga lalaki nga nakapaldo na siya human nakapa-cash in sa GCash sa kantidad nga 8,500 ka pesos nga walay kwarta-kwarta. Walay swerte ang suspitsado kay nitaho di ay ang sa kapulisan ang iyahang na biktima nga resulta sa iyahang pagkapaslak sa silda. Ang dinakpan na ilhan nga si Jonathan, itaw taga Barangay Giso, Dakbayan sa Mandawi. Dinakop ang suspitsado, human nireklamo ang 20 anyos nga tindira. Sanglit matud pa, daling nisibat ang suspitsado, human naloadan sa GCash ang number niini. Daling ni-report sa Parian Police Station ang biktima, diin himo og follow-up operation nga resulta sa pagkasikop sa 41 anyos nga ikasan. Kasong qualified theft ang gihikay batok sa suspect kinsa pakya sa iyang gihimo ipinagbawal nga teknik. Bantay Balita. Alas 7:15, labyog ta sa Provincial News. Ipahibaw ni 4th District Representative San Shimura sa usa ka interview sa radio nga dili siya mo pirma sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Shimura nga bukal siya sa iyahang baruganan ug angayan nga unahon ang mas nag-unang problema sa nasod kaysa impeachment. Bantay Balita. Sa
dakbayan sa Lapu-Lapu pagguba sa mga artworks nga tuyong gihimo para unta sa ASEAN Summit 2026. Gikasagmuyo ni Mayor Cindy Chan. Gikasagmuyo pag-ayon ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan ang nahitabong pagguba sa mga artwork sa Barangay Ibo ug sa Barangay Paho na tuyong gihimo para unta sa ASEAN Summit 2026. Matod sa mayor nga lakip kini sa mga official entry sa gipahigayon nga contest sa National Commission for Culture and the Arts. I-display kini sa mga kadalanan ug sa matag artwork. Nagpakita kini sa kultura o kasaysayan sa matag barangay. Hinoon sigon pa ni Chan nga kasamtangan ng giayo ang maong mga artwork. Karong Sabado, pahigayon ang awarding sa maong contest. Sa pagkakaroon wa paghihapon mailhan ang responsable sa pagpangguba niini apan gipasalig sa mayor nga manubagyod kung kinsa man ang may binuhatan niini. Bantay Balita. Dunay 5 ka dam, bypass road, planong tukuron sa probinsya sa Sugbo sunod tuig. 5 ka mga dam sa probinsya ug 5 ka mga dam sa probinsya sa Sugbo ang nakakuha og endorsement gikan sa Provincial Development Council kon PDC nga malakip sa ilahang mga programa, activities ug projects kon PAPS sa Department of Public Works and Highways DPWH alang sa tuig 2027. Bisan kon ang mga dam mao'y numero 1 prioridad sa ahensya, aduna sa ilaing mga proyekto nga nakatagana sa probinsya sa Sugbo. Ang maong mga dam naglakip sa Talisay, Minglanilla, Naga, bypass road ug pila ka mga flyover. Duha niini tukuron sa dakbayan sa Talisay samtang ang 5 sa lungsod sa Konsolasyon aron maalibyuhan ang nagkagrabing suliran sa trapiko sa Metro Cebu. Kining tanan lakip sa dagkong proyekto ubos sa administrasyon ni Governor Pam Baricuatro alang sa lalawigan sa Sugbo. Ang endorsement sa PDC magbutang sa mga dam sa prioridad nga mga proyekto sa DPWH ug magpalig-on sa tsansa niini nga makakuha og nasudnong pundo og implementasyon isip kabahin sa Metro Cebu Flood Control Master Plan. Si Gov Pam Baricuatro kinsa mo'y chairman sa PDC mao'y nangu sa virtual meeting nga gitambungan sa mga mayor sa Sugbo, mga bukal ug mga regional head sa mga nasudnong kagamhanan. Matud pa ni Assistant Regional Director sa DPWH7 nga si Nonato Palyado kinsa mo'y nirepresentar sa Program Activities and Projects kun PAPS, ibutyag nga ang dam gikonsiderar na karon nga urgent sanglit kabahin kini sa Metro Cebu Flood Control Master Plan. Ang maong mga dam adunay alokasyon nga 1 ka bilyon ka pesos matag usa, diin 5 ka bilyon ang kinatibuk ang budget niini. Adto kini pagatukuron sa Mananga River sa dakbayan sa Talisay, Kutkut River sa lungsod sa Liloan, Butuanon River sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi, Kansaga River sa lungsod sa Konsolasyon ug Danao River sa dakbayan sa Danao. Lakip sa magasto sa proyekto mao ang consultancy services alang sa feasibility studies ug detalyadong engineering design. Ingon man ang konstruksyon sa estruktura sa dam. Dugang ni Palyado nga adunay laing 8 bilyones ka pesos ang gigahin alang sa pagtukod og dam duko probinsya sa Sugbo samtang lain usab nga estruktura ang giplanuhan sa Lusaran River. Sa kinatibuk-an mukabat na ngadto sa 126 ka proyekto loko probinsya Sugbo nga mokantidad og 23.2 bilyones ang gitagana alang sa 2027 nga gituyo alang sa pagpalambo sa lalawigan sa Sugbo. Ang maong PAP sa DPWH gikatakdang isumiter sa Regional Development Council kon RDC nga gipanguluhan usab ni Gov Pamela Baricuatro alang sa endorsement og approval. Bantay Balita. Alas 7:20 sa kabuntagon. Dawat ta og report gikan sa gawas.
Diay sa 60 anyos nga lalaki milandig sa Tambalanan, human giposil dito sa Chateau Negros Oriental. Detalye sa maong balita, ipadangat pinagi sa ato ang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat kabanterap sa atong balita karumutaga. Nalandig sa Tambalanan ang usa ka lalaki human kini gipusil sa wala mailhing suspitsado sa kilometro 41 Barangay Napakaw, Chateau Negros Oriental, Martes sa gabi, Mayo 5, 2026. Ang biktima wala hingandi sa kapulisan, usa ka 60 anyos nga lalaki nga residente sa lugar ug nakaangkon kini og samad pinusilan ug gidala dayon kini sa pinakaduol nga hospital alang sa medikal nga atensyon. Samtang ang suspitsado human sa pahitabo ni sibat padulong sa batang bahin sa sangpit nga lugar. Sumala pa sa report sa PNP Chaton nga nakalawat sila og tawag gikan sa mga nagpakabana nga lungsuranon diin ang mga personahe sa PNP Chaton ang dali kini nga miadto sa maong lugar. Sa pag-abot sa kapulisan, ang biktima dali kini gidala sa Tambalanan. Ang mga otoridad og gipagayon dayon og mga follow-up operation ubos sa Upland Tambayong ug nangayo og tabang sa suko alang sa hustong investigasyon sa crime scene. Nagpadayon pa ang investigasyon aron mahibal-an ang suspect o motibo sa maong pagpamusil. Maura na ito nakalat ka balita karumutaga. Kani atong balita hatod kini sa Lacto Pape. Ang Lacto Pape mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabantay in action. Nukadil bitabahin sa lalawigan sa Negros Oriental, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Alan Rosete sa imuhang report. Naghatod sa atong oras alas 7:22 kabuntagon. Aritas mga balita sa rehiyon. Dunay usa ka kubra ni lugwa gikan Inidoros, Negros Occidental. Sa video nga nakuha ni Bernard ni adtong Abril 29, gipost sa social media baguhay lang makita ang usa ka banakon o Philippine Cobra nga nigawas gikan sa Inidoro sa usa ka resort sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Ang Philippine Cobra usa ka hilabihan ka venomous na klase sa bitin nga makita sa Pilipinas. Nagdala kini og neurotoxic venom nga makaapekto sa paginhawa og mahimong hinungdan sa seryosong peligro kon makapaak sa tao. Kasagaran kini makita sa kalibunan o naumahan, panposible usab nga mosulod sa mga panimalay o establishmento, ilabi na kung nangita og pagkaon o kapasilungan. Aduna usab kini abilidad nga mubuga og venom nga mahimong muigo sa mata sa makahatag og grabing iritasyon. Yawan ta mo si ara ni. Naawa sa gyud siguro naan inigabli. Sa ato ang pagbalik, detalyes mga balita sa kauluhan sa gawa sa nasod sa sports, showbiz o kahimtang sa panahon. Maminaw sa tagpipila ka mga mahinungdanon. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadlog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover.
Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Oras sa Bantay Radio, alas 7:27. O karon sa detalyes atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Gibutyag ni Javi Benitez, miyembro sa Partido Federal ng Pilipinas kon PFP, nga higayon sila og usa ka dinner meeting aron hisgutan ang impeachment case batok kang Sara Duterte. Matod niya nagkasinabot ang ilahang partido nga adunay 51 ka miyembro nga maghimo og usa ka unified o usa ka baruganan sa partido. Matod pa ni Benitez nga adunay party stand ang Partido Federal. Ilang ibasi kini sa ebidensya kung naabay probable cause, doon nabay sakto nga basihanan ang ilahang basihan. Nagtuusab ang kongresista nga mulapas og 106 ka boto ang musuporta sa impeachment batok sa Vice Presidente didto sa Kamara. Ubos sa konstitusyon gikinahanglan 1/3 nga boto sa tanang miyembro sa Kamara aron maaprubahan ang articles of impeachment ug mapasa kini nga sa Senado. Bantay Balita. Sa laing balita sa kauluhan, gipahibalo sa Office of the Ombudsman nga si Martin Romualdez ug si Saldi Co oy giingon nga mastermind sa usa ka dako kaayong 56 bilyones ka pesos nga kickback scheme nga konektado sa mga proyekto sa flood control. Sa reklamo nga karon giimbestigahan pa sa unang hugna, ang Special Panel of Investigators sa Ombudsman nagrekomenda nga kasuhan sila og plunder, direct and indirect bribery, paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug money laundering. Suma sa panel, giakusahan ang duha nga nagkonsabo aron manipulahon ang national budget o gihimo ang pondo sa gobyerno nga murag usa ka bayad para makadula nga sistema. Matud pa sa panel nga ang maong oportunisko korupsyon gihimo uban sa kaisog nga nagpakita dili lang sa dakong kahakog kundi usab sa walay pagtagad sa mga posibleng sangputanan. Ingon usab sa mga investigador nga recruit ni Martin Romualdez ang negosyanteng si Jose Raulito Paras, dihang fraternity brother sa Upsilon Sigma Phi, isip dami aron makapangalit og usa ka property sa Forbes Park nga gituhang gigamit isip drop off sa og taguanan sa illegal nga kwarta. Ang reklamo nagbase usab sa video statement ni Ko ug sa mga
Sumpa ang mga pamahayag sa mga kanhi personnel sa Philippine Marines. Apil na ang Senate witness nga si Orly Gutisa na nagdetalye sa giingong paghatod og kwarta sa konektado sa maong scheme. Bantay Balita. Mayong buntag, mayong pagtanaw all the way from Saudi Arabia, na Valida Jag. Alas 7:31 sa laing balita sa kauluhan. Livesti o Recto nagkataas ang tensyon sa Plenarius Kamara. Nagkatensyon sa Plenarius Kamara kagahapon. Tali ni Leandro Livesti o Ryan Recto sa ihang privilege speech nangayo si Livesti og investigasyon sa gingong koneksyon ni Ralph Recto kang Edwin Gardiola nga nagdawit sa kontrobersyal nga flood control. Ibalos og depensa si Representative Recto o gipanghimakak ang mga aligasyon ni Livesti. Bantay Balita. Misaka ngadto sa 7.2% ang inflation rate sa nasod sud sa buwan sa Abril. Mao kini ang pinakataas sukad Marso tuig 2023 nga niabot og 7.6%. Ang pagsaka sa headline inflation nag-una tungod sa pagtaas sa presyo sa pagkaon, transportasyon ug pabalay. Bantay Balita. Tulo ka mga kongresista sa Manila mibalhin na gikan sa NUP gikan sa partido ni Martin Romualdez. Ikumpirmar ni 3rd District Manila Representative Joel Chua nga nanumpa na siya isip bag-ong miyembro sa NUP kon National Unity Party. Si Chua kaniadto miyembro sa lakas CMD diin si former House Speaker og later Representative Martin Romualdez maoy presidente. Apan karon mibalhin na sa NUP isip kabahin sa iyang bag-ong political affiliation. Gidugang usab niya nga duha pa ka mga kongresista gikan sa Manila ang miapil sa NUP. Sila si Representative Ernix Junicio o Representative Erwin Ting. Wala pa muhatag og dugang detalye ang mga kongresista sa rason sa ilahang pagbalhin. Apan kini giisip nga kabahin sa padayon nga pag-usab-usab sa political alliances sulod sa Kamara. Bantay Balita. Nani ikahibong, mahibong ka og di mo balhin. Sugod na niluksuhay. Alas 7:33. VAT sa kuryente posibleng tangtangon. Ayon noon kay porte ng mahalas kuryente ron. Suportado sa Department of Energy ang tanang lakang nga magpaubos sa presyos kuryente sa nasud. Lakip na ang posibilidad nga tangtangon o kibhangan ang value-added tax sa electric bill. Tama kang DOE Secretary Sharon Garin, bukas ang ahensya sa mga solusyon nga magkatabang sa pagpaubos sa gasto sa kuryente. Apan kinahanglan pa kini og hapsay og klarong pagtuon. Giingon sa kalihim nga dili dayon kini ipatuman hangtod walay kompleto nga assessment sa epekto niini sa industriya sa mga konsumer. Bantay Balita. Alas 7:34 sa laing balita. Nanghangyo ang prosecution sa International Criminal Court nga ibasura sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hirit sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte katugutan silang makaapila sa ruling bahin sa confirmation of charges sa kaso nga crime against humanity. Suma sa ICC prosecution walay igo nga basihanan ang maong hangyo aron ablihan pag-usab ang desisyon sa chamber. Ang lakang sa kampo ni Duterte nagtinguha unta nga maapil sa mas taas nga proseso sa
korte ang pagrepaso sa desisyon apan giingong dili kini angay ipadayon sumapas prosecution. Padayon nga gipaabot ang desisyon sa pre-trial chamber kung dawaton ba o ibasura ang maong hangyo. Bantay Balita. Kani nga headline kinon asa man ni PBBM og Senador Amy Marcos dulan ng 3 years nga nagbungol. National ni showbiz. Halos tulo na katuig nga wa magtingog si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug ang iyang igsuon nga si Senadora Amy Marcos mapa sa Malacañang. Matud pa dili na usab motambong si Amy sa mga family gathering ug uban pang kalihukan sa pamilya. Ang maong pahayag giingong gikan mismo sa presidente mapa sa giingon ni Jose Claire Castro. Drama o tinuod ubang relasyon sa pamilyas politika. Drama o tinuod sila ra ang nasayon. Alas 7:36 gilaumang dawaton ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Presidente Santiago Peña Palacios sa Republic of Paraguay sa usa ka opisyal nga pagbisita sa Pilipinas karong Mayo 11. Sa maong okasyon maghimo og bilateral meeting ang duha ka leader aron hisgutan ang posibleng pagpalapad sa kooperasyon tali sa duha ka nasod ilabi na sa trade, investment ug agrikultura. Ang maong pagbisita giisip nga usa ka dako nga milestone tungod kay kini mao ang unang presidential visit tali sa Pilipinas ug Paraguay sukad pa gitukod ang diplomatic relations ni adtong Disyembre 12 tuig 1962. Bantay Balita. Alas 7:37. Arita sa ato ang mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Namatikdan sa kalangitan sa Junggol District, Bogor Regency, West Java, Indonesia ang maanindot nga malabangaw nga kolor sa mga panganod o gitawag sa usab og cloud iridescence. Kining optical phenomenon nga kasagaran mahitabo kung masidlakan sa kahayag sa adlaw ang mga ice crystals nga naa sa sulod sa mga panganod nga maoy hinungdan sa nagkadaiyang kolor o ang gitawag og rainbow effect. Bantay Balita. Iran wa pa magsugod sa ilahang stand o sa ilang standoff batok sa US dito sa Hormuz. Ang chief negotiator sa Iran sa mga pag-istoryahanay uban sa Estados Unidos. Ipasidaan nga ang iyahang nasod wala pa nagsugod sa ilahang standoff dito sa Strait of Hormuz. Si Galibaf kinsa mausab ang mamumulong sa parlamentor sa Iran niingon nga ang mga aksyon sa Estados Unidos ug mga kaalyado niini nagbutang sa peligro sa seguridad. Padala apan giingon nga ang ilang malig-on nga presensya mokonhod samtang ang South Korea mo review sa ilang posisyon mo apil ba o dili sa Estados Unidos. Gianunsyo sa South Korea nga ilang i-review ang ilang posisyon sa pag-apil sa mga operasyon sa Estados Unidos dito sa Strait of Hormuz. Human giawhag ni President Donald Trump ang suod nga moapil dihang sa usa ka dayag nga pag-atake sa Iran sa usa sa mga barko nga ilang gipadagan.
usa ka pagbuto og sunog ang gitaho sa usa ka barko sa South Korea nga gikargahan og mga kargamento dito sa Hormuz nga epektibo nga gibabagan sukad niulbo ang gubat sa Middle East niadtong Pebrero 28. Ang Foreign Minister sa South Korea niingon nga ang tanan nga 24 ka mga tripulante nga sakay sa naigo nga HMM Namo lakip ang unom nga mga nasyonal nga South Korea wala maunsa sa pagpangatake. Niingon ni Trump nga ang insidente kinahanglan mag-aghat sa South Korea sa pag-apil sa mga paningkamot sa Amerika sa paggiya ngadtos mga stranded nga mga barko sa Hormuz. Usa ka agianan sa kadagatan alang sa mga export sa gasolina nga gisaligan sa Seoul. Duha ka US warship gikaengkwentro sa IRGC sa Strait of Hormuz. Duha ka mga warship sa US Navy ang malampuson nga nilawig sa Strait of Hormuz ug nisulod sa Persian Gulf human sa pag-navigate sa usa ka Iranian barricade sa missiles ug drones. Kini ang gibutyag sa usa ka defense official nga nitug-an sa US media apan dili lang magpahingahan aron di mailhan bikan kay dili siya otorisadong mubutyag. Ang USS Truxtun ug USS Mason nga gisuportahan sa Apache helicopter ug uban pang mga abyon nga igugubat nag-atubang ug dili tiaw nga hulga gikan sa IRGC. Sumapas defense official ang Iran nilusad sa ilahang mga speedboat, missile ug drone attacks batok sa duha ka US destroyers. Bisan pa sa kakusog sa mga pagpangatake, walay barko sa US ang naigo dugang pa sa maong US official. Ang maong opisyal sa militar niingon nga ang mga lakang sa depensa nga gipalig-on sa air support o mapalampuson nga pagkapugong sa matag hulga nga mitumaw. Alas 7:42. Balita. Diyay usa ka pulis nga namising, kaplagang patay nga lawas niini dito na sa tiyan sa usa ka buaya. Usa ka pulis sa South Africa ang gi-airlift tabok sa Komati River isip kabahin sa search and rescue operation human kini gikatahong namising. Suma sa South African Police Service ang operasyon gihimo human makit-an ang sakyanan sa biktima nga natrap sa usa ka tulay sa Suba. Human sa halos usa ka semana nga pagpangita nakit-an sa mga otoridad ang usa ka buaya nga giingong posibleng miatake sa nawa nga lalaki. Ang maong buaya euthanized ug sa ulahin nakit-an sa sulod sa tiyan niini ang mga parte sa lawas sa tao. Nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad aron makumpleto ang detalye sa insidente ug matino ang tinuod nga hitabo. Bantay Balita. Sa Russia ug Ukraine, mideklarar ang Russia ug Ukraine og managlahi nga ceasefire. Gideklara sa Russia ug Ukraine ang nagkakompetensya nga unilateral ceasefire sa ilahang upat ka tuig na nga gubat. Gipahibaw sa Russia nga ang ceasefire niini mahimong gikan sa Mayo 8 hangtod 9 diin kini tradisyonal nga nagtimaan sa Victory Day in the Great Patriotic War. Ilang gitawag og World War II. Dunay usa ka dako nga parada sa militar sa Moscow. Samtang ang Ukraine nanawagan ug niingon sa nagbutyag sa kaugalingon nga ceasefire para sa Mayo 5 ug 6. Ang presidente sa Ukraine nga si Zelensky niingon nga wa siya'y opisyal nga nakadawat og pahibaw gikan sa Russia nga ug ang Ukraine mag-obserbar sa usa ka buwan nga ceasefire sugod tungang gabi kagabi Mayo 5.
Sa laing balita sa gawas sa nasod, ang Estados Unidos niauhag sa China nga iduso ang Iran sa pag-abli sa Strait of Hormuz. Gihulagway usab sa US official nga ang mga pagpalit niini og oil gikan sa Iran susama ra nga ilang gipunduhan ang kalihukan sa terorismo sa kalibutan. Ang pamahayag sa Amerika gihimo pinaagi ni Treasury Secretary Scott Bessent pipila ka adlaw sa dili pa ang gikatakda nga meeting nila ni US President Donald Trump ug sa iyang counterpart nga si President Xi Jinping sa China. Ang pasidaan ni Bessent kinsa moapil sa high-stake nga mga meeting mao'y nangu sa usa ka agresibo nga kampanya aron mahuyang ang ekonomiya sa Iran pinaagi sa bag-ong mga silot. Nagtrabaho usab siya sa paghimo og mga paagi aron madugangan ang mga supply sa lana sa tibuok kalibutan aron mapugnan ang epekto sa pagtaas sa presyos enerhiya. Ang gasolina nag-average na og 4.45 dolyares matag galon sukad ni adtong Lunes didto sa Estados Unidos. Bantay Balita. Alas 7:47 sa di pata sa ato ang mga balita sa panglawas, sa sports, sa showbiz. Skip na ang special news ug ang labing uwahing kahimtang sa panahon. Maminaw sa tagpipila ka mga mahinungdanon. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masaayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopapi.
Isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Oras sa Bantay Radio, alas 7:51. Bantay Balita. Arita sa ato ang balita sa kahimtang sa panglawas. Bantay Balita ngayon, Health News. Niauhag karon ang Department of Health kon DOH sa publiko nga likayan ang pagkaon og ultra processed food tungod kay mao kini ang sagad hinungdan sa mga nga maangkon ang sakit sa bato o chronic kidney diseases. Sigon sa DOH, usa sa 3 ka mga Pilipino o equivalent sa 36% nga populasyon ang dunay sakit sa kidney. Ang chronic kidney disease usa ka kondisyon nga mahimong muigo bisan kinsa diin hinay-hinay nga modaot og maguba sa mga kidney. Hinungdan nga maglisod paghimo og bowel movement o sobra ang tubig sa lawas. Mas taas ang tsansa maapektuhan niini ang mga tawo nga dunay diabetes, hypertension, history sa kidney disease sa pamilya, sobra ka dako o obese, panigarilyo o pag-vape, moinom og ilimnong makahubog og sagad mukaon og mga pagkaon nga taas og sugar content, asin og preservative. Bantay Balita. Samtang ikaduhang kaso sa hantavirus ang nakumpirma human ang 3 ka mga tawo namatay dihang usa ka dahang outbreak naglambigit sa MV Hindios cruise ship. Ang World Health Organization nag-ingon nga ang risgo sa publiko nagpabilin nga ubos samtang nagpadayon ang mga investigasyon ug padayon ang medical evacuation. Ang barko nagpabilin sa Cabo Verde dunay 150 ka mga pasahero ug tripulante nga sakay. Bantay Balita. Mihinay ang purchasing power sa Pesos Pilipinas samtang nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa mga palitonon base kini sa pinakabag-ong datos. Pakita sa report nga ang kantidad nga peso nga kwarta sa tuig 2018 mikunhod na ngadto na lang sa 73 centavos sa pagkakaron. Kini tungod sa pagsaka sa inflation rate nga niabot sa 7.2%, ang pinakapaspas nga level sulod sa 3 ka tuig. Pasabot niini ang usa ka gatos nga kantidad sa tuig 2018 karon tandi na lang kini sa 73 pesos sa 2026. Ang padayon nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, gasolina ug uban pang basic nga panginhanglan maoy nakapahuyang sa bilis sa lapi sa katawhan. Bantay Balita. Arita sa ato ang showbiz news. Negosyante og social media personality nga si Rosmar Tan may palag human giing ng iw sa anak ni Janice De Bilin ug Jan Estrada. May alma social media. Ang social media personality nga si Rosmar Tan human sa controversial kaayo nga komento ni Aina De Bilin.
Nagsugod ang isyu human mag-post si Debilin og hulagway uban sa iyang uyab nga si Jake Vargas atol sa Flores de Mayo Celebrations Barangay May Santol, Bulacan. Usa ka netizen nakaingon kahulagway siya ni Rosmar Tan. Mitubag sab si Debilin sa Facebook sa komento og miingon nga wa siya kailang Rosmar. Human niya gi-search mihangyo ang actress nga di lang siya i-associate nga to kang Rosmar ug doon na pa kini pakapin nga ew. Mo'y gikalagutan. Sa laing bahin may palag si Rosmar og nagpahayag sa iyang kasuko nga to social media. Wapahinon mo tubag si Debilin sa pinakabag-ong pahayag ni Tan. May question siya nga nung giingnan siya, ew. Alas 7:56 sa Kabuntagon. Arita sa ato ang balita sa sports. Agusan del Sur, 97% ng andam sa pagbukas sa palarong pambansa 2026. Karuning buwana. Gipalig-on sa Department of Education kon DepEd ug sa lokal nga kagamhanan sa Agusan del Sur ang pagpangandam alang sa palarong pambansa 2026 karong Mayo 24. Matod ni DepEd Secretary Sani Angara nga nunot sa umaabot nga kalihukan ilang ipaniguro ang kaluwasan, kahimsog ug kaayuhan sa mga estudyante pinaagi sa hugot nga pakig-alayon sa lokal nga kagamhanan sa nahisgutang probinsya. Ipaniguro usab sa DepEd ug sa Agusan del Sur ang hydration o pagsiguro nga dunay igong supply sa tubig mainom alang sa mga delegate nunot sa nasinating pagtaas sa heat index sa nasud. Ila usab nga gitutukan ang pag-schedule sa mga duwa sa mas bugnaw nga oras o panahon. Subay ni ini gipamahayag ni Agusan del Sur Governor Santiago Cain Jr. nga 97% ng andam ang ilang probinsya isip host sa palarong pambansa. Gilauman nga mutambong og musalmot sa naasoing kalihukan ang kapin 20,000 ka mga delegates nga naglangkob sa mga atleta, coaches ug mga opisyal sa tibuok nasod. Good luck sa tanang mga atlet, mga coaches, sa mga taga DepEd. Alas 7:58. Dunay tulo ka low pressure area gibantayan karon sa Pag-asa. Di lang usa o duha kundi tulo gyud ka LPA nasigpatan gawas sa nasod. Usa niini usa ka low pressure area nga hapit na mosulod sa PAR. Sa karon ubos pa ang posibilidad nga mahimong bagyo. Gilauman nga magpaduol kini sa Visayas Region ug Mindanao pagdala og kalat-kalat nga mga patak-patak nga mga pag-uwan. Laing LPA nahimong usa na kahinay nga bagyo o tropical depression suma sa Japan Meteorological Agency. Dunay posibilidad nga mosulod sa PAR apan dili pa sigurado kung muigo ba kini sa yuta o mopaingon sa Japan. Samtang laing usa ka bag-ong low pressure area ang naporma karong adlaw o gitawag kini og Invest 94W sa Joint Typhoon Warning Center sa Estados Unidos. Sa pagkakaron wala pay kasiguruhan kung mahimong bagyo kini o kung musulod ba sa nasud. Di pa klaro mahimong epekto. Padayon nga magbantay kita sa mga update. Sa kalitaw suod bagyo, parte paging inita. So di sa kanang pinataligsik niya kusog-kusog nga ulan. Ang atong balita sa kahimtang sa panahon maoy hingpit nga nagtapos sa linyada sa ato ang mga balita. Bantay balita ngayon nining adlaw nga Miyerkules, pitsa 6 buwan sa Mayo tuig 2026.
Sa tanang mga nagtanaw sa to ang live broadcast pinagi sa to ang Facebook page Bantay Radio Cebu, daghan kayong salamat kaninyo. Sa mga naminaw nato sa to mga Sibyaanan, mga listeners nato sa 107.1 Real Radio, sa mga listeners nato sa 100.7 Power Radio, ug sa mga listeners nato sa 95.3 One Heart Radio. Sa mga technical partners sa nakalain-lain nga mga radio station. Salamat ta sa ato ang technical partner sa ato ang Masters Control Canon Sinis. Ang naghikay sa ato ang mga balita karong buntaga, Fred Litihi. At ang imong sunod ang programa Sir June Carillo Newsline. Tangana lang sa Kretibuk ang Persas Bantay Radio Cebu. Naghapon ninyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagi sa pag-ingon. Kaya salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. Maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.